yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, na kapag ka natapos ang lahat ng yan, na-aresto si Kibuloy, tatahimik ulit ang Davao at saka ang kay OJC. Bakit? Kasi unang-una, kaya lang naman naandya dyan ang ating mga kapulisan dahil nga para ipatupad yung kamay ng batas, mga kababayan. So ngayon nahuli na itong si Kibuloy, eto yung balita. Pakinggan natin. Balik na sa kani-kanilang dating assignment ang mahigit 2,000 pulis na i-deploy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay matapos sumuko sa mga otoridad ang KOJC leader na si Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. August 24 ng madaling araw nang pasukin ng daang-daang pulis ang KOJC compound para hanapin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Kasama sa mga idineploy na pulis ang CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigators, searching personnel at ancillary services team. Ang mga ito ay mula sa Police Regional Offices 10, 12, 13 at SAF. Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Wait lang, basahin natin yung comment. Sabi ni Joyful 912, natalo si Kibuloy kay General Torre dahil sa determinasyon niyang hukayin talaga si Pastor Kibuloy. Kaya ayon, kusa nang lumabas sa lungga sa Lotto General Torre. Alam niyo mga kababayan, ngayon lang tayo nakakita na yung Son of God tinalo ng isang general. Alam niyo ba mga kababayan, di ba yung son of Krat, pilit hinukay at tinalo ng isang general. Kaya ayon, nainip sa lungga, lumabas at sumuko na lang. Mga kababayan, yung minamalit at inaalipusta nilang general, yun pa yung magpapasuko mga kababayan doon sa kanilang itinuturing na Son of God. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Director Police Brigadier General Nicolas Torre III pasado alas 7 kagabi nang ipina-pull out niya ang kanyang mga tropa sa compound. Kahit pagod, nakangiting umalis sa compound ng mga pulis, bit-bit ang kanilang mga gamit. Makakapagpahinga at makapagbihis na umano sila ng maayos. Medyo ginawa naman, makakaligo na ng pan, makakatanggal na ng combat shoes. Magiginawa na yung katawan, ma'am ba? Tapos, makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa KOJC? 16 days, ma'am. 16 days? 16. Doble naman ang saya ng isang pulis na ito dahil kasabay ng kanyang kaarawan ang pagtatapos ng kanilang assignment sa Davao City. Okay, tanyo yun? Happy birthday! Nagdiwang at nagsaya naman ang mga KOJC members dahil malaya na silang makapagtipon-tipon sa loob. Nakipagkamayan at nagpasalamat pa sila sa mga lumalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito, nagpasalamat sa General Torre sa kanyang mga tropa. Mabuhay tayong lahat! Alright! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya kita niyo kung iisipin niyo mga kababayan, nagtagumpay si General Torre na matuldukan yung iniisip ng marami sa mga kababayan natin na porkit mayaman ay hindi mapapagbayaran yung kanyang ginawang kasalanan. Diba kung titingnan yung mabuti, sinasabi ng marami sa mga kababayan natin na yung hustisya para lang sa mayaman at hindi para sa mahirap. Pero ngayon mga kababayan, na nakita natin itong ganitong klase ng senaryo, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang ngayon, talagang nabago yung pananaw ng karamihan sa mga kababayan natin na pantay na mga kababayan yung batas. At yung batas ay hindi lamang para sa mayaman. Mga kababayan, talagang ngayon kung titingnan natin, talagang mismong ipinakita lalo na ng ating administrasyon, especially ni General Torre, mga kababayan, ipinakita niya na walang kinikilingan ng batas, hindi porket big fish ka, makakalusot ka, mga kababayan. At saka ang isa sa tinuldukan dito ni General Torre, yung posibilidad na sasahuri ng mga vlogger. Kasi ngayon, paano nasasahod yung mga vlogger, mga kababayan, na nagpuprotekta kay Kibuloy, nahuli na yung kanilang ulo. Paano na yung kanilang sahod? Di por nada, mga kababayan.
Pagpatuloy pa natin. Maaari nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwian na sila. And I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Dahil pala naman. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Diba? Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a full government approach. Diba? This is a Kita nyo kung gaano ka-professional etong si General Torre. Masaya siya kahit hindi sa kanyang kamay nahuli etong si Kibulok. Pero ayon po sa kanya, talagang alam niya sa sarili niya na yung ginawa niya napakalaki ng naitulong para mapasuko etong si Kibulok. Dahil kung titingnan talaga natin mga kababayan, kung hindi sila nagbigay ng ultimatum, hindi naman talaga susuko yan. Ano po, talagang mananatili yan na matigas at magtatago dun sa loob ng KOGC mga kababayan kung dun man siya nahuli. So ngayon, kung hindi nagbigay ang PNP ng ultimatum, mananatiling nakatago yan. Maniwala kayo, hindi susuko yan. Kaso nga lang, siguro nung na-realize ni Kibulok mga kababayan na marami ang madadamay kapag ka na-aresto siya at hindi siya sumuko mga kababayan, doon niya na pag-isip-isip na sumuko na lang. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. So maliwanag mga kababayan na yung ating mga kapulisan umalis na po dyan sa KOGC dahil nga tapos na yung kanilang mission dyan na hulihin yung mga pugante. So ngayon, ang aabangan na lamang natin mga kababayan kung paano gisahin yung mga pugante na katulad nitong si Kibulok, especially sa Kamara at saka dito sa Senado. Dahil alam natin siguro mga kababayan, baka mahiring din yan at baka mapag-usapan din yan. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, pag pinakinggan natin to, talagang dito sa pool na sa pool yung mga DD shit. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ginagawa nila na paglihis ng issue, talagang propagandist yan para pagtakpan yung kanilang kapalpakan at kahihiyan. Dahil naaresto yung pinoprotektahan nila mga kababayan at nagtagumpay etong si General Torre. So ngayon panoorin po natin itong inilabas na video ng ating isa sa mga kaibigan nating vlogger na si Nico David. Mga kababayan, ikinikredit natin sa kanya yan. I-play na po natin. Okay mga kamatis, mga kaibigan, kasalukuyan na pong nasa kustodiya ng pulis si Kibuloy and pero hindi po yan ang topic natin for today's video kasi alam nyo na lahat yan. Ang topic po natin ay itong ginagawang quote-unquote nuancing ng mga propagandista or mga DDS vloggers na supporter ni Kibuloy. Kasi po, syempre gusto nilang mag-damage control dahil po napahiya naman talaga sila ng isang lowly na police na si General Torre. Na-pressure sila doon. Yung sinasabi nilang pangit na pulis, mga kababayan, yung sinasabi nilang pulis na may tama daw sa pag-iisip, mga kababayan, natalo sila nun. Yan ang katotohanan dyan. Yung sinasabi nila na son of God, tinalo ng isang pulis na inaalipusta po nila. Dahil mga kababayan, nagtagumpay si General Torre dahil sa kanyang dedikasyon, sa kanyang lakas ng loob, na kahit pa kaibigan ng dating presidente yung hinahanap nila at hinahanting nila, hindi niya tinigilan, ibinuhos niya lahat mga kababayan, kaya ang resulta maganda ang naging resulta. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doon sa ginawa ni Torre na hindi talaga nagpapatinag. Grabe yung ginawa kay General Torre mga kamads, mga kaibigan. Saksing buhay ako doon sa mga sinabi sa kanya ng mga DDS vloggers, kung ano-anong masasakit na salita yung tinawag sa kanya. Tapos mismong papakita ko lang po sa inyo yung yung press ko ni General Torre doon sa na lined na isang pulis na si Bato de la Rosa kung saan parang sobrang bias nila towards kay General de la Rosa at talagang pinagkakampi-kampihan nila para i-discredit yung trabaho ng isa. Pero tandaan po natin na kahit anong propaganda yung kanilang ipakalat, hindi pa rin po natin matatawaran yung katapangan ni General Torre. So, ano po ba yung propagandang pinapakalat ngayon ng mga DDS? Ito po, sinamarize ko na po siya. Number one po, they are discrediting General Torre kasi nga, if proven po na maraming error or may mga mali siyang ginawa doon sa operation, pwede nilang i-invalidate or
gumawa siya ng hindi kaaya-aya, kaya alam mo yun, parang on illegal grounds kumbaga yung ginawa ni General Torre. Pero tandaan po natin na nagtatago po kasi si Kibuloy. And Tama. intelligence nila is nasa ilalim daw ng lupa or nasa isang bunker. Okay? Ngayon, ang narrative nila ay ganito. Number 1 po ay sumuko, hindi nahuli. Number 2, sa bundok, hindi sa bunker. Number 3, sumuko dahil nga napaka-benevolent na leader ni ni Kibuloy at ayaw niyang mapahamak yung mga tao. Number 3 muna tayo. Wait lang mga kababayan, cut muna natin Yung sinasabi nila ditong sumuko, hindi nahuli, kahit ipagdildilan nila yan sa publiko, ang taong bayan masaya sa tagumpay ni General Torre, mga kababayan. Kasi kahit sabihin natin na hindi kay General Torre nahuli itong si Kibuloc, mga kababayan, at sumuko itong si Kibuloc, hindi pa rin talaga matatawaran yung dedikasyon at yung pagsusumikap ni General Torre para mahuli itong isang pugante na big fish na kaibigan ng dating presidente, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, kahit anong ibato nila kay General Torre, hindi na pinapansin ng publiko ngayon. Yung sinasabi nila na hindi si General Torre nakahuli, na hindi sa kamay niya na nahuli itong si Kibuloc at pahiya itong si General Torre, hindi na pinapansin niya ng publiko ngayon. Ang tingin kasi ng mga tao ngayon, nagtagumpay si General Torre at talagang napaluhod niya, mga kababayan, at napasuko niya yung sinasabing Son of God. Yan yung tingin na marami sa mga kababayan natin ngayon. Dahil nga sa dami ng mga pang-aalipusta, pinagtulungan pa si General Torre sa isang hearing nitong si Bato, mga kababayan, para i-discredit yung ginagawa nitong si General Torre. Talagang ang ending, mga kababayan, kahit sobra yung pagbagsak at nitong mga taga kay OGC, kay General Torre, ang ending nagtagumpay si General Torre. Kasi kung hindi naman dahil talaga kay General Torre, hindi naman talaga susuko si Kibuloc, mga kababayan. Ano po, at yung sinasabi nila na sa bundok, hindi sa bunker, maliwanag naman na sinasabi ni PNP Chief Spokesperson Jean Pajardo na doon nila kinuha. Doon kinuha itong si Kibuloc at yung mga co-accused niya sa loob ng KOGC, mga kababayan. So ibig sabihin, hindi talaga sa bundok. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Doon pa lang hindi na ako nag-a-agree. Bakit po? Kasi po kung talagang gusto niya nang sumuko noon pa, dapat sumuko na siya noon pa para wala nang ganitong trouble. Tama. The fact of the matter is ganito, na pressure siya kaya siya lumabas. Simple as that. Now, kita nyo kung iintindihin natin yung sinasabi ng kasamahan nating vlogger na pressure. Ibig sabihin, talagang wala nang pagpipilian si Kibuloc kung hindi sumuko or talagang lumabas. Dahil oras na lang yung binibilang, matutunto na siya ng ating mga kapulisan. Sabi ko nga sa inyo kagabi, dapat nung isang araw pa, dapat nahuli yan si Kibuloc. Kaso nga lang, nagpa-epal yung 3 senador, mga kababayan, at doon nila dinala yung hearing sa KOGC na dapat sana nahuli na etong si Kibuloc. Pero kung hindi dahil sa pagpapa-epal nila, mga kababayan, sa kote na dapat. Ano po, sa kote na etong kanilang pastor. Kaso nga lang nagpa-epal yung 3 at ang dating pa, mga kababayan, nung humihiring na, di ba kung makikita nyo, sobrang bias at parang ang dating pinagtulungan, di umano etong si General Torre, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan natin dito sa nangyari kay Kibuloc na pagsuko, dapat talaga, mga kababayan, huli siya, hindi surrender. Kaso nga lang nagkaroon ng negotiation sa pagitan ng PNP, mga kababayan, with Armed Forces of the Philippines, kaya naisipan nitong si Kibuloc na sumuko na lang. Kasi sukol na siya, wala na siyang lalabasan, mga kababayan, oras na lang yung binibilang, mauhuli na siya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Isa-isahin po natin yung mga post ng mga DDS vloggers. Etong si Sas, sabi niya ganon, now the games begin, watch and learn. Parang meron talaga, no? Pero totoo niyan, wala naman. Wag po tayong ano-ano. Number 2, siyempre si Banat Bay. Ito, grabe talaga to yung kanyang propaganda. Kasi yan yung number 1, live ng live yan, na sinasabi na hindi nahuli, sumuko. So what? What's the difference? Kailangan ba nating inuance yun? Tama. The fact of the matter is dapat dati pa siyang sumuko. And there is no justification na pwede kang gawin to justify your position kung sumuko or nahuli. Fact is, ganito, na-pressure kayo ni Torre at kailangan niya lumabas. At marami pa yan. Katulad nito, grabe ito, naaalala ko tong mama na to, mura siya ng mura doon sa kay General Torre. Si General Torre is just doing his job. Sana,
Ewan ko sa'yo. Grabe. Eto, di ba? Ayan. Ayan, kailangan namin ng fact, GMA. Yan na yung kanilang inaano. Yan na yung kanilang pinapakalat. Compound under above ground ba si Kibuloy? Well, yan na nga. Kasi nga sinasabi nila galing daw sa gubat. Hindi daw galing sa bunker. So, kita nyo, dinidiscredit nila yung trabaho ni General Torre. Hindi dapat yun eh. Yun yung sinabi ng intelligence. Now, ito namang ano ba to? Ayan. So, kasi nga, linabas agad na nahuli na. Well, nahuli or no, doesn't matter. Fugitive yun, dapat sumuko yun. Ay, hindi naman yan. Ito. Diba? So, ayan, yung kaninong, alam mo, tinatry talaga nilang i-discredit. Kumbaga damage control na lang to over the bigger narrative na nahuli na yung amo nila. Or yung kanilang sinusuportaan. Mali, yung amo nila, yung si Duterte. Diba? Nakikita nyo, kung wala si Kibuloy sa underground, kaninong heartbeat yung naririnig ni Torres sa ilalim ng lupa. Of course, these are life detecting devices na ginagamit sa mga rescue operations. Of course, meron silang maririnig doon. Kaya nga hindi sila umaalis kasi may naririnig doon eh. Ang problema lang, the more that the police search, the more that they discover the secrets of Kibuloy hiding in that. Yun din yung isa, mga kababayan, na talagang ipinagpapasalamat natin sa PNP. Bakit? Dahil kung hindi sila nag-search, mga kababayan, dun sa mismong KOGC compound, kung hindi sila nag-grade doon, talagang hindi naman natin malalaman na mayroon palang di umano mga alleged na biktima ng human trafficking. Hindi natin malalaman na ganun pala nakakasulasok yung ilalim ng KOGC, mga kababayan. At hindi natin malalaman yung pag-uugali ng mga miyembro. Hindi ko nilalahat nung ibang miyembro ng KOGC. So ngayon kung titingnan natin, napakarami nang nadiskubre at nalaman natin noong nagsimula na mag-raid ang ating mga kapulisan dyan sa KOGC. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. In that area. Yun lang talaga. Ngayon, mananagot na si Kibuloy. Whether galit kayo kay Torre or hindi kayo galit kay Torre, he did his job and he did his job well. Congratulations kay General Torre. I think you are the unsung hero of this capture. Congratulations po, sir. So kahit anong sabihin nila kay General Torre, wala. Ang tingin ng mga tao ngayon kay General Torre, isang bayani. Kasi nagtagumpay siya, mga kababayan, at talagang mapapanagot na ngayon sa kanyang mga kasalanan etong si Kibuloy.